Dahil noong palamang panahon ni President Ramos, dahil ako ang anti-drug task force na ginawa niya, ay nakita ko na kung anong mga pangalan ang nandoon. Ang tataas. Kaya ngayon, wala na bang drugs ngayon? Oh, hindi ako nagsasabing bumalik. Very rampant. Oh, very rampant. Oh, kaya, nako, mukhang mali ang napuntahan nating direksyon. Anyway, hindi na ako ang magbibigay ng, I will not judge that. Bahala kayo. Kasi alam ko yung mga nangyari tulad nung isang security guard sa Bulacan. Nagtrabaho, pag-uwi niya, rinape yung asawa niya, pinatay pa yung anak. Doon naman sa isang barangay sa Taguig, yung nurse namin sa Philippine Air Force, pag-uwi niya, mayroon ng drug addict doon sa bahay. Nakapasok na doon. Pagpasok niya, pinatay siya. Napakaraming incident na kawawa yung naging biktima ng mga naging ng mga addict. Eh ngayon na parang, bakit kaya pinoprotekta? Alam ko na kailangan, maski na ikaw ay may kasalanan, kriminal ka man o hindi, kailangan mo ang bigyan, you must have your time to defend yourself. Pero paano kung may armas ka? At lumalabang ka na sa pulis? Sasabihin ba ng pulis, teka muna, huwag mo akong barilin, doon na lang tayo sa korte mag-usap. Pwede ba yun? Kailangan ipagtanggol mo ang sarili mo. Hindi ba? Alam mo, BBM, bangag ka talaga. Hindi mo ba talaga nakikita ang reality? Kaya nga nagrarally ang tao. Dahil hindi sila sang-ayon at di na nila kayang lunukin yung korupsyon sa administration mo. Ikaw din ang gumawa dahil lahat ng crony mo nakapalibot sa'yo ay rumarakit at mga korap at hindi mo naman sila hinihinto. Number 1, ang pinsan mo, si Martin Luther King Romualdez. Bago tayo mag-umpisa, baka pwede nyong i-like ang video na to. Malaking bagay ang like sa aming mga content creators. Maraming salamat po. Hayop ka talaga! Ang ganda mong lalaki! Eto mga babayan, napakaganda na pag-uusapan natin, no. Dating retired, no, Army General, no, na si General Esperon. My goodness, eto nagsalita na, pumiyok na mga babayan. Kung saan ay umamin, no, natalamak ang pinagbabawal na bato nung panahon pa ng mga ibang presidente, no? At sa panahon na yun mga babayan, ay talagang pinatunayan niya na matataas pa na opisyal ang dawit sa mga pinagbabawal na bato. Ina! Yun mga malulupit. Yan ang mga sinasabi ko, no? Dahil si General Esperon mga babayan, siya daw po ay isa sa mga humuhuli ng mga demonyong kawatan. So, siyempre, napansin niya mga babayan na itong si Tatay Digong lang ang talagang nakapugsa, no? Hindi man napugsa lahat ng 100%, pero dito niya lang po nakita ang tunay na pagbabago, no? Biruin niyo, sinabi niya sa preview mga babayan, na panoorin mamaya sabay-sabay ang full video mga babayan. Abay, sinabi niya na talagang talamak talaga yung mga krimen nung panahon na yon mga babayan, no? Merong security guard pag-uwi niya, no, yung pamilya niya, naku po, Diyos ko. At ay mga babayan, baka hindi niyo alam, no? At ay maraming mga news ngayon na hindi talaga pinapalabas dahil tawag dito, bawal. Naku po, ang mga live stream media, ano ba pinaggagawa nyo mga babayan? Ngayon, talamak ngayon, yung agaw motor, my goodness. Biruin nyo, dapat yan ay nalalaman talaga ng mga kababayan natin na may mga agaw motor, holdapan, di ba? Talamak mga babayan. Oo, ay hindi natin nababalitaan kasi nga po, nililinis po ng live stream media ang pangalan ni Bongbong Marcos. My goodness. So yan ang pag-uusapan natin mga babayan ha. Ang pangalawang pag-uusapan natin itong si Attorney Rowena Guanzon. Nako, may pasabog na naman kay Marcos Jr. My
goodness! Nako, mga babayan, isang like muna dyan bago tayo magsimula. O shoutout sa aking mga kumara dyan na laging nakapindot ng like dyan at laging nagko-comment na walang sawang nagko-komento sa bawat video natin. Shoutout po, lalong-lalo sa mga OFW sa ating mga babayan dyan, mag-ingat po kayo. So eto mga babayan, simulan na natin. Eto mga babayan, itong si General Esperon mga babayan ay pinasabog niya na po yung kanyang dibdib na umamin, no, na talaga naman ay yun nga po ay si Tatay Digong sa kabila po ng pagbanat niya sa mga kawatan ng mga demonyong nagkakalat ng mga pinagbabawal na bato ay siya pa yung nagkaroon ng kasalanan. Bakit nga ba kaya mga kumare? Comment nyo dyan. Sa aking komento mga babayan, kaya po si Tatay Digong ay pinagkaisahan ng mga demonyong kawatan ay dahil nga po malulugi o hindi po nila maitutuloy yung mga masasama nilang gawain sa Pilipinas tulad ng mga drug lord, di ba? Galit na galit sila kay Tatay Digong kasi inuubos talaga sila. Maniwala kayo at sa hindi, talaga namang totoo naman yung mga nangyari noon na talagang pwede kang maglakad, mga anak mo hindi ka mababahala na baka ma-hold up sa daan, di ba? Napakaganda noon. Hindi ba? Kaso ay yung 6 na taon mga babayan ay bitin na bitin, di ba? Nung napalitan na, itong mga kakampi ng mga drug lord, syempre, yung mga yung mga nadali sa war on drug ay kailangan daw po ng hustisya. Ay, nako po! Hustisya daw. Paano naman yung mga naperwisyo ng mga demonyong kawatan na pinkatanggol nyo? Hindi ba? Bakit hindi nyo yun, bakit hindi nyo rin ipagtanggol yung mga nagurgor nitong mga demonyong kawatan ng mga drug addictos, benedictos? Yan ang hirap sa ating mga babayan. Ito yung dapat palakpakan to mga to. Hindi ba? Palakpakan ang mga demonyong kawatan na nagtatanggol sa mga demonyong mga katulad nila. Yan ang mga sinasabi ko, di ba? Ito kasi mga babayan, itong mga Armed Forces of the Philippines ay unti-unti na po mga nagsasalita, di ba? Yung mga retired na talaga naman na yun panong Tatay Digong na sila ay nanunungkulan ay binunyag din po talaga nila yung kagandahan po ng isang pangulo na mayroong sungay at buntot. Bakit ko sinabing may sungay at buntot at may pangil? Siyempre, siya lang yung kinakatakutan na presidente. Ngayon, mga babayan, ang sabi dyan ni General Esperon, ngayon ba? Wala ba? Hindi ba? Mas talamak po ngayon mga babayan. Kahit saan ka pumunta ngayon, maraming mga nagbebenta na naman hindi ba? Para na naman betcha na binebenta sa may sa kanto di ba? Yan ang sinasabi natin mga babayan. Kaya nga nakakalungkot nga po mga babayan na yung presidente natin na talagang lumaban sa Dragon Wars at talaga namang pinakulong, pinagkaisahan ng mga demonyong kawatan. Yan ang nakakalungkot mga babayan. Sa kabila po na yan, marami pa rin bato kay BP Sara na siya po ay isa ring tawag dito, umubos ng kaba ng bayan. Bakit hindi mapatunayan? Pero biruin nyo mga babayan pinatunayan na ng COA na ang budget ay ginastos ng naayon sa tamang paggastos. Pero itong mga demonyong kawatan ay ayaw pong maniwala. Kayo na kaya mag-COA? Kayo na lahat. Ayaw niya maniwala sa nag-audit Hindi ba? Ito, kamot tayo sa ulo mo yan. Kamot. Di ba? Yan ang pinakamagaganda talaga nangyayari sa bansa natin. Magandang kabaliktaran. Kasi yung Pangulo nga natin Hindi ba? Kabaliktaran din yung mga sinasabi. Nung sabi, hindi makakapasok ang ICC, nakapasok. Di ba? Kaya kabaliktaran din yung kaganda ng bansang Pilipinas. Yung mga, mga babayan, di ba? Yung mga ibang bansa, ayaw na magpautang. Wag na kayo magpapautang sa Pilipinas. Hindi namin kayo mababayaran, mai-scam lang tayo. I-scamin kayo ng Pilipino. Pagka nagpautang pa kayo sa Pilipinas. My goodness. Di ba, mga babayan? Ngayon, di ba, talamak na naman. Marami na naman mga nagnanakaw. Di ba, nakita nyo sa mga CCTV. Di ba, pinapasok ng bahay. Yung mga nagugurgor, hindi naman nila pinapalabas sa live stream media. Di ba? Nung panahon Tatay Digong, ngayon pinaglalabas nila yung mga nangyayari. Dapat ganun din ngayon. Hindi ba? Huwag niyo masyadong pabanguhin ng administrasyong Marcos. Dapat kung kayo ang live stream media, ibulgar nyo. Kasi sa bagay, bayaran naman ngayon. Depende sa lagay, depende sa bayad, di ba? Depende na yun sa bayad Pag maganda ang bayad mo, hindi sisiraan ng live stream media, buti na lang may mga DDS na mga vlogger. Woo! Di ba mga babayan? Ano makokomento mo dyan, Marge? Sa nangyayari na yan.
Dapat talaga itong mga retired general, magsipaglabas kayo, magsalita kayo, patunayan nyo na ang administrasyon ni Tatay Digong noon ay talagang napakaganda. Na wala na talagang wala nang hihigit sa Duterte. O, yung mga tanso vlogger, yung mga demonyo mga tanso vlogger, o, yung mga demonyo kayo, di ba? Sobrang pagtatanggol nyo sa mga kawatan, o, di, pagtanggol nyo. Sa bagay, mga bayad naman din kayo di ba? Mga babayan, napatunayan yan, mga bayad yung mga tanso vlogger na yan. Ngayon, hindi na sila babayaran, magsipagpiyok na kayo. Wala na si Romualdez, wala nang magbabayad sa inyo. Kung may bayad man kayo, konti na lang, buti nga sa inyo, punyeta kayo. O, di ba? Wala na. Yung mga trolls na mga bayad nyo, yung mga ibang nagtutrolls sa iba-ibang bansa pa, para maging mabango at mag-heart na naman yung mga video ni Bongbong Marcos. Di ba? Yung mga flood control na, ano na nangyari? Investigation, tumatagal na. Hanggang ngayon, wala pa rin napapatunayan na may kasalanan para maipakulong naman, punyeta. Itong si pinsan niyang si Romualdez, magiging star witness pa ang punyeta. Kakaiba talaga mga babayan, no? So bagay, pagka malakas ka talaga sa sa principal o yung pinaka-pinuno, mabango ka, di protektado ka. Si Tatay Digong, walang kape-kapitad, walang mga walang kabi-kaibigan. Si Manong Chavez, di ba, nagsalita. Ngayon, sampahan ng kaso. Sampahan ng kaso yan, para wag nang pumiyok. Ito, si General Esperon, naku. Sir, baka makakasuhan din kayo niyan. Tama lang yan, pinagagawa nyo. Walang takot, hindi kayo dapat matakot. Dapat mahal nyo ang Pilipinas. Mahal nyo ang taong bayan. Ibunyag nyo ang katarantaduhan ng mga nangyayari. Hindi ba? Yung panahon nun, ng kagandahan nun ni Tatay Digong, ilantad natin. Ilantad natin at biruin nyo mga babayan, no? 22 na classroom pa lang napapagawa ni Bongbong Marcos. Samantalang si Tatay Digong noon, mga babayan, isang taon pa lang, 23,000 ang mahigit na classroom na pagawa. My goodness! Di ba? Yan ang palakpakan. Palakpakan natin yan mga March. Palakpak! Palakpak natin mga kumare. Palakpakan! Di ba? Tapos ngayon, si Tatay Digong nakatunga nga doon sa dahig. Nag-iisip siya, iniisip niya ang Pilipinas. Kamusta na kaya? Kamusta na kaya ang amoy ng Pilipinas? Mas malala ngayon, Tatay Digong. Mas lalong bumaha. Yung mga flood control na mga naging multo. Di ba? Tama-tama yung mga sinabi niya na meron tayong Pangulong Bangag at Tatay Digong, di ba? Hintayin natin mga babayan malapit na 2028. Mga na naman tayo, mga kampanya na naman tayo kay BP Sara! Alright! Dapat ibalik natin talaga yung pangil, yung may sungay na presidente, yung may buntot na presidente, yung may pangil, kayang agatin ang mga demonyong kawatan. Doon tayo boboto. At huwag na kayo maniniwala mga babayan sa mga kongresistang mga mababango ang mga sinasabi. Pero noon pala pag kayo ay nauto na tayo, kukurakutin ang pera ng taong bayan. Putang ines. Di ba? Kaya wag na kayo tatanggap. Tanggapin nyo kung nagbibigay sila. Pera naman natin yan. Tanggapin, wag nyo iboto. Hindi na kayo nadala. Kung kayo tunay na Pilipino, yung pinagbibigay sa inyo, 1-2 araw, 1 linggo, ubus na, di ba? Naitain nyo na yon. Ngayon, 6 na taon o 3 taon na naman tayong papahirapan ng mga binoto nyong mga tanga. Hindi ba? Sinong tanga? Tayo, yung mga tumangga. Tapos binoto nyo, di ba? Nangurakot. Men! Nako po. At mga babayan, manood tayo mamaya kay Attorney Rowena Ganson. Saka itong huli ng video natin, sabay-sabay natin panoorin So inireaksyonan ko at kung gusto mo pang panoorin itong video sa last, di panoorin mo. At kung hindi, nagkomento na tayo sa video na preview na napanood nyo, mga kumare ko, mga kumpare ko, mga gwapo dyan. At shoutout sa mga nagko-komento palagi dyan napupusuan ko kayo. Pinipin ko pa nga yung mga magagandang komento na mapapanood ko at makikita ko sa mga komento ng mga video natin, mga kumare. Alright, so yan na, nagsalita na. Diba? Sino pa kayo susunod? Ito naman, kay Attorney Rowena Guanzon naman tayo. Kumare ko yan Kumare ko yan, si Attorney Guanzon. Walang takot din na nagpapasabog sa kanyang mga bibig kung paano niya banatan ang Bongbong Marcos, no? Talagang ganyan. Attorney natin yan Di ba? Ito, si Attorney Guanzon, pag nakabalik itong si BP Sara, kukunin natin, tatakburin yan. Yan ang mga kailangan na mga attorney natin, yan talagang kailangan sa Senado. Hindi ko rako, talagang kung ikaw ay titirahin ka talaga niya. Pag nakita niya ikaw ay mali, tirahin niya, Attorney Guanzon. Di ba? Panoorin niyo mga kumare ko. Itong full video, ang lupet. Kikilabutan ka talaga Walang kaano-ano. Kita niyo naman yung preview, di ba? Lupet, no?
Oo, tayo mga babayan, dapat ay ano tayo, mag-isip-isip tayo ngayon pa lang. At alam ko marami na nakapag-isip at marami na mga subscribers natin dito na talagang nakapag-isip na. Ang lupit, di ba? Ay nako, mga babayan ko, mag-ingat kayo kasi talamak na naman ang mga demonyong kawatan na sa paligid lang natin. Yung mga anak nyo, ingatan nyo kasi baka nabebentahan na ng mga pinagbabawal na bato. Wag kayong papayag na ma-impluwensyahan sila ng mga demonyong kawatan. Kung saan-saan nga nagkalat na yung mga drug addictos, benedictos, yung mga anak nyo, iingatan nyo, wag silang sasama-sama sa mga ganyan na mga tao, mga demonyo. Yan yung mga demonyo talaga na sisira sa ating mga kabataan, sa ating mga anak. Kaya lagi tayo focus lang tayo sa ating misyon. Focus tayo sa pamilya natin. Itong mga demonyong kawatan na to, meron tong hangganan. Kaya dapat magkakaisa po tayo na para itong mga demonyong kawatan na to ay mapuksa natin. Pero syempre, hanggat nandyan pa, ay susuporta tayo sa mga natin, sa mga sinusuportahan natin. Kaya hanggang sa huli mga babayan, wag tayong titigil. So, ganito, panoorin na natin tong full video natin mga kaumare ko At kung nagustuhan mo to, wag mong kakalimutan i-like yan para mabatuhan naman kita ng sarsa ni Boy Sardinas. Ako nga po pala si Boy Sardinas, sa miyembro ng Banateros Vloggers. At kung hindi ka pa nakasubscribe, subscribe ka na dyan para lagi kayong updated sa ating mga video araw-araw. At pag hindi dito sa inyo ng YouTube, ang ating mga video, kalkalin nyo lang dyan mga kumare ko. At shoutout sa mga bago natin mga subscribers dyan. At laging nagla-like, shoutout po. Para naman napupukol tayo ng YouTube sa iba-iba natin mga kumare. Lagi nyong ilalike yung ating video. Ganito mga kumare ko, mga kumpare ko. Panoorin din itong ating full video. Try mo na yun boy! Let's go! Boom! Exposed na ako sa anti-drug campaign kasi nung presidential security ako ni FBR, ako ang ginawang task force commander ng anti-drugs. Ako ang humuli doon sa number 1 na Shabu importer noon, dyan sa Talayan, dyan sa Quezon, dito sa Quezon City. Hindi ko nasasabihin yung pangalan kasi baka hanapin nyo sa akin. Basta alam ko na wala siya. Yun. Siya ang number 1 na importer. Yate ang ginagamit ng Shabu. Panahon pa ni FBR yan. Ako din yung humuli kay Halusos. Alam niyo ang offense nun? Yun naman yung nag-rape ng 12-year-old. Below 12. Statutory rape. Di ba? Yan ang mga... Pero alam ko yung drugs... Noon pa, panahon pa ni GMA, dahil ako naman ang presidential security ni PGMA, siya na mismo nag-declare na ang drug problem ay national concern and national security problem na. Kaya nararapat lamang na noong umangat na ang Pangulong Duterte, ang kanyang isang kaagad na tinira ay ang drugs. Dahil wala namang ginagawa yung nakaraang administrasyon tungkol sa drugs. Pinabayaan lang. At alam natin ang naging istorya ng drugs. Hindi ba? Laboratory sa Arayat, laboratory doon, laboratory doon, laboratory doon. Siyempre, anong gagawin mo? Sabi nga ni Tatay Digong, huwag mong sirain ang mga kabataan, ang aking bayan, kundi papatayin kita. Ngayon, chinacharge nila ng crime against humanity. Hindi ba yung bang war against drugs, labanan mo yung drugs, crime ba yun? O anti-crime yung ginawa mong yun? Napakaliwanag, di ba? Ang linalabanan mo yung menace ng drug. Sino ba ang mas importante? Yung biktima ng mga drug dealers o yung drug dealers? Sinong humanity ngayon na sinasabi nilang nagkaroon si Tatay Digong ng crime against humanity? Yung mga biktima ng drug problem? O sinasabi natin, kawawa naman yung drug lord. Kawawa naman yung mga drug lord na ang wall ng bahay ay mga pera na.
kilala naman namin yun. Dahil taga Mindanao, kilala ko yun. Kaya ako, hanggang ngayon hindi ko makuha kung paano naging crime against humanity. Ang paglaban sa drugs na noon pa man ay security problem na, national security problem. Dahil noon pa naman panahon ni President Ramos, dahil ako ang anti-drug task force na ginawa niya, ay nakita ko na kung anong mga pangalan ang nandoon, ang tataas. Kaya ngayon, wala na bang drugs ngayon? Oh, hindi ako nagsasabing bumalik. Very rampant. Oh, very rampant. Oh. Kaya nako, mukhang mali ang napuntahan nating direksyon. Anyway, hindi na ako ang magbibigay ng I will not judge that. Bahala kayo. Kasi alam ko yung mga nangyari tulad nung isang security guard sa Bulacan. Nagtrabaho, pag-uwi niya, rinape yung asawa niya, pinatay pa yung anak. Doon naman sa isang barangay sa Taguig, yung nurse namin sa Philippine Air Force, pag-uwi niya, mayroon ng drug addict doon sa bahay. Nakapasok na doon. Pagpasok niya, pinatay siya. Napakaraming incident na kawawa yung naging biktima ng mga naging ng mga addict. Eh ngayon na parang, bakit kaya pinoprotekta? Alam ko na kailangan, maski na ikaw ay may kasalanan, kriminal ka man, hindi, kailangan mo ang bigyan, you must have your time to defend yourself. Pero paano kung may armas ka? At lumalabang ka na sa pulis? Sasabihin ba ng pulis, teka muna, huwag mo akong barilin, doon na lang tayo sa korte mag-usap. Pwede ba yun? Kailangan ipagtanggol mo ang sarili mo. Hindi ba? At mayroon nga mga namatay. Anyway, hindi ko na matagal na usapan na yung drugs. Iiwanan ko yan dahil ako'y naniniwala na mayroon pa rin mga magtatrabaho against drugs. Dahil maraming drugs na pumapasok. Di ba? Doon sa Zambales, doon sa Ilocos, doon sa Camarines, sa Bicol, kung saan-saan natatagpuan na ngayon ng mga drugs. Linalaglag. Oh, so, mayroon pa bang drugs? Wala. Napakadami. Anyway. So, naalala ko, yun lang ang una kong sinabi tungkol sa drugs. Kasi, natatandaan ko nga yung task force commander ng Tukhang, yung author, si Senator Bato. Di ba? Nung chief PNP siya. Bakit siya nag-number 1 na senador sa Metro Manila? Dahil tama yung kanyang ginagawa. Bakit number 3 siya ngayon na senador? Dahil alam ng tao na tama yung kanyang ginawa sa drugs. Di ba? So, mali pala si Tatay Digong. Ambot. Na mag-rally daw tayo. Ay tumulong tayo sa ekonomiya. Putang ama. Alam mo, BBM, bangag ka talaga. Hindi mo ba talaga nakikita ang reality? Kaya nga nagrarally ang tao. Dahil hindi sila sang-ayon at di na nila kayang lunukin yung korupsyon sa administration mo. Ikaw din ang gumawa dahil lahat ng crony mo nakapalibot sa'yo ay rumarakit at mga korap at hindi mo naman sila hinihinto. Number 1 ang pinsan mo, si Martin Luther King Romualdez. Yan mga galamay niya si Saldi ko, galamay lang yan ni Romualdez. Pero ang talagang crony mo, ay ang pinsan mo, hinayaan mo. Kaya pinirmahan mo yung General Appropriations Act, yung budget ng 2025, kung saan doon ang mga hundreds of billions na mga insertion, ghost project at substandard na infrastructure projects nitong mga putang amang congressman na mga korap. Tumigil na kayo, tibalik nyo yung pera namin.
pakulong kayo. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, salamat po sa iyong pagmamahal na hindi nagmamaliw. Sa gitna ng kaguluhan sa aming bansa, turuan niyo po kaming magtiwala sa iyong hustisya at hindi sa hustisya ng tao. Linisin niyo po ang aming mga puso at ituro niyo po ang tamang daan ng katotohanan at pag-ibig. Tulungan niyo po kaming maging ilaw sa gitna ng dilim at ipakita sa mundo na may pag-asa pa sa pangalan ng aming Panginoon Hesus. Salamat po sa pag-ibig po ninyo at salamat sa pagdinig ng aming mga panalangin at iligtas niyo po kami. Sa pangalawa po ninyong pagparito at patawarin po kami sa lahat ng aming mga pagkukulang at pagkakasala sapagkat ito po ang aming samutiling sa matamis na pangalan ng aming Panginoon Hesus. Amen. Sa lumang silid, mag-isa kang tahimik. Walang kamera, palakpak ay wala na. Ngunit sa bawat pader ng bayang iniwan mo, may pangalan mong di na mabubura. Minsan kang naging balikat ng mahihina, kalaban ng takot, kakampi ng masa. Di mo man laging nasabi ang tama, pinili mong ipaglaban ang madla. Hindi ka sakdal gaya naming lahat, pero tumindi ka nang walang pag-atras. At ngayong pagod ka na, tatay, kami naman ang sasalo ng bawat bigat. Hanggang sa dulo, ikaw ay mahal. Kahit papagod na ang iyong katawan. Tatay, salamat sa iyong paglaban. Ngayon, kami naman hanggang sa dulo. Di ka namin iiwan. Ang kwento mo'y dala ng bayan. Tahimik ka na sa mga batikos. Wala nang tugon, wala nang galit, pero sa mata ng mga maralita, naroon pa rin ang tapat mong alaala. Marami mang di nakaintindi, marami pa rin ang di nakakalimot. At ngayong wala ka ng kapangyarihan, tatay, Ang magtatanggol sa'yo ay hindi ka nag-iisa. Kahit ngayon. hanggang sa dulo, tangan ka pa rin Sa puso ng batang minsan mong pinakain. Hanggang sa dulo, di ka nag-iisa.
At yun na nga mga kababayan, ano na ang masasabi mo? Kung mayroon kayong hinaing at komento patungkol sa balitang ito, please comment down below. Pag-uusapan natin yan sa comment section. At kung nagustuhan nyo ang video, ay huwag kalimutang mag-like at i-share na din para mas marami pang makaalam at umabot ito sa marami sa ating mga kababayan. Maraming salamat po. Mabuti pa ang sardinas, may label. Eh tayo, wala. Oo nga pala. Nay, ito na yung bayad ko sa isa, ano? O, kunin mo yung isa. Isa muna, iyan, no? Tapos, isa pa, di ba? 4 dapat na sardinas, eh. O, yan. 3 na. Pang-4 na sardinas. O, okay na.